Kim POV. Muling naglapat ang aming mga labi. Ramdam ko ang pagmamahal sa bawat halik ni Jacob. Napasingap ako at kumala sa kanyang pagkakahalik. Sa 7 araw namin dito, ay halos hindi ko na mabilang sa aking daliri ang araw na kami nagsiping ni Jacob. Sa pagkakataong to, gusto kong ako naman ang trumabaho sa pagitan naming dalawa. Malandi ko siyang niyaya papasok ng villa. Nagulat siya ng pagkasarado niya ng pintuan na nagdudugtong sa aming silid at sa terrace na nakaharap sa dalampasigan. Ay bigla ko siyang sinunggaban ng halik sa kanyang mga labi. Hinawakan ko ang kanyang balikat at nilingkis ko to ng aking maliliit na kamay. Malami akong hinihipo ang kanyang batok habang hinahalikan ko siya. Para naman akong kinikiliti nang simula ni Jacob na pagganapangin ng kanyang kamay. "Sorry love, it's my turn for now." Malandi kong sabi kay Jacob. Napangiti siya at muling humalik sa akin. Tinulak ko siya sa sofa at pabarandal tong napaupo. Sumaway ako sa kanyang harapan habang dahan-dahan kong tinatanggal ang aking mga saplot. "Sorry love, kung mabilis ako matapos," sabi sa akin ni Jacob. "It's okay love, gigil na gigil ka kasi eh." Nagbihis na kami ni Jacob ng aming pang-swimming dahil mag-jacuzzi kaming dalawa habang umiinom ng fresh na coconut juice na in-order ni Jacob. Masaya naming pinagkwentuhan ang lahat ng mga experience namin dito sa Maldives habang nakalubog kami sa kumukulong tubig ng jacuzzi. Maririnig ang malalakas sa tawanan sa pagitan naming dalawa dahil sa makalokohang ginagawa namin sa biyaheng to. Pagbabalik sa Pinas, makalipas ang ilang oras ng flight namin mula sa Maldives, ay nakalapag na rin ang aming sinasakayang eroplano sa Naiya. Pagod man mula sa aming 11 hours and 38 minutes na biyahe, ay dumiretso na kami sa bahay nila Mami Samantha para kuhain ng mga bata. Walang idea ang mga kids na ngayong araw ang aming pagdating. Surprise! Malakas sa sigaw namin ni Jacob nang saktong nakatalikod ang kambal dahil kakarating lang ng mga to galing sa kanilang eskwelahan. "Mami! Daddy!" Nag-uunahang tumakbo ang dalawang bata papunta sa amin. Hinagis silang kanilang mga bag at yumakap kaagad ng mga to sa amin. Habang si Ava ay mainhin na lumapit at bumati sa aming pagdating. "Bakit ang asim ng mga baby ko?" Masaya kong inaamoy-amoy ang katawan ng kambal. "Abaho na ba kami, Mami?" Seryosong tanong ng mga bata sa akin. "I'm just kidding, kids. Namiss lang kayo ni Mami." Saad ko sa kanila. "Kamusta kayo na wala si Mami at Daddy? Hindi ba kayo nagpasaway kay Mami la nyo?" Tanong ko sa kanila. "Ay Mami, very good daw kami sabi ni Mami la. Kaya nga po lagi kaming may rewards kay Mami la kasi po behave kami." Pangangatwiran naman ng mga kambal sa amin. Ang dami nilang kinukwento tungkol sa mga happenings sa kanilang school. Nakikita ko mas nag-e-enjoy sila dito sa eskwelahan sa Pinas kaysa noong nasa Italy kami. Doon ay palagi matamlay ang mga bata sa tuwing uuwi galing eskwelahan. Hindi ko lang maintindihan bakit ganun ang kanilang mga mukha kapag umuwi ng bahay. Di ko siguro pero naririnig ko kung may nambubuli daw sa kanila sa school. Kaya naman pinuntahan ko at tinanong ang kanilang teacher. Ayon dito ay maayos naman ang mga bata. Kinausap din namin ng kambal kung may nananakot sa kanila sa school pero ayaw nila magsalita. Kaya minabuti naming mag-aral sila kung saan sila komportable. Nagpasalamat na kami kila Mami sa binigay nilang time para sa amin ni Jacob. Kaunting kamustahan lang ang naganap sa pagitan naming apat at umuwi na din kami ng bahay. After 1 month, sem break na ng mga bata, humiling ang mga to na dumalo kami sa Luzon dahil namimiss na nilang kanilang mga kalaro doon. Dahil hindi din naman busy ng mga sandaling yon, ay pumayag ako sa kanilang kahilingan. Kami lang ang nagpunta doon dahil wala si Jacob, nasa out of the country trip siya para bumisita sa mga branch namin. Hindi na ako sumama dahil ayokong iwan na naman ang mga bata, lalo na at bakasyon. "Mami, dito lang po ako kala Stella. Nakikipaglaro lang po ako. Tawagin niyo na lang po ako kapag kailangan niyo po ako." Anas ni Ava. Habang lumalaki si Ava, ay lalo tong gumaganda at nagkakahubog na rin ang katawan niya. Iniingatan namin siya ng husto. Kaya lamang hindi ata niya alintana ang mga panganib na maaaring mangyari sa kanya sa pagiging reckless niya.
Minsan kasi ay isip bata to, lalo na kapag kasama ng kanyang mga kaibigan. Wala na siyang pakaalam kung sakaling lumabas man ang mga parte ng kanyang katawan, kaya lagi namin siya pinagsasabihan. Habang nakaupo ako sa terrace namin at nakatanaw sa mga nagsisipaglarong si Maverick at Madison, ay biglang dumating si Matthew at makapal ang mukhang dire-diretsyong pumasok sa aming gate. Napatayo ako sa aking kinauupuan nang lapitan niya ako. Bakit Matthew? Ano kailangan mo na naman? Hindi ka na allowed pumasok sa bahay na to. Magkaroon ka naman ng konting kahihiyan? Sabi ko sa kanya. Hindi naman Kim. Paawa niyang sabi. Pinapupungay pa niya ang kanyang mga mata. Umaasang maawa ko sa kanya. Wala ka na ba talagang nararamdaman para sa akin? Kim, dapat ako ang tatay ng mga batang yan at hindi ang mayabang na kala mo kung sinong yung Jacob na yon. Sabi niya sa akin. Pwede ba Matthew? Kilabutan ka nga sa sinasabi mo? Nakakadiri ka? Inis kong sabi sa kanya. Lumayas ka na nga dito? Malakas kong sigaw. Sa sobrang inis ko, ay hindi ko na malayang nakakuha na pala ako ng atensyon mula sa mga tao sa labas. Biglang sumigaw si Aling Milda. Hoy Matthew, tigil-tigilan mo na nga yung si Kim. Porket iniwan ka na naman na babaeng binuntis mo ngayon, si Kim naman ang liligaligin mo? Ang kapal din ng mukha mo. Ginawa mong bola si Kim at Nicole. Dumating naman si Marilu at lumapit siya sa amin. Kababata ko din si Marilu. Napabakasyon lang to mula sa Canada. Upakan na ba natin to, Kim? Astig na sabi niya. May pagka-boyish tong si Marilu, pero may fiancé siyang Australiano. Please, Kim. Biglang lumuhod si Matthew sa aking harapan at kumapito sa aking paa. Nagsisisi na ako sa nagawa ko sa'yo. Pinikot lang naman taga ko ni Nicole. Hindi ko siya mahal. Ikaw ang mahal ko. May pag-iyak pa niyang sabi. Tigilan mo nga ako sa kakaganyan mo, Matthew. Mahiya ka sa mga pinagagagawa mo. Wala ka mapapala sa akin kahit na lumuha ka pa ng dugo. Matatag kong sabi. Kapag hindi ka pa umalis, tatawag na ako ng pulis. Sabi ko pa sa kanya. Kagaya ng inaasahan, hindi na ako nagdalawang sabi at umalis na to kaagad. Napapailing ako dahil may lakas pa taga to ng loob na gumawa ng ganoong eksena. Hindi ko na alam kung ano bang nagustuhan ko sa lalaking yun noon. Dahil sa hindi ko inaasahang pangyayari, ay tinawag ko ng mga bata. Hindi na kami nagtagal sa pananatili namin sa Muzon dahil nabilitaan kong gumagamit na din pala ng pinagbabawal na gamot tong si Matthew. Natatakot ako na baka kung ano pang kanyang gawin sa akin at sa mga bata. Dahil na din sa katigasan ng aking ulo, ay baka mapahamak pa kami. Kabilin-bilinan kasi sa akin ni Jacob na wag-aalis na walang bodyguard, pero umalis pa rin kami. Para kasi ako hindi makahinga kapag may makasamang bodyguard sa bawat lakad ko. Pero this time, maling-mali ako sa desisyon ko at nagsisisi ako. Mami, bakit po ba kayo laging kinukulit ni Matthew na yan? Hindi po ba siyang tunay kong daddy? Ibig sabihin asawa siya ni Mami Nicole? Nagtatakang tanong ni Ava sa akin. Hindi ko siya masagot. Halos mataranta ako sa pagmamaneho dahil sa tuloy-tuloy niyang pagtatanong sa akin. Mami, sa totoo lang po, curious lang po ako. Bakit yung mga kalaro ko palaging sinasabi na tinuhog kayo ni Daddy Matthew? Saka, bakit po hindi niya ako pinapansin sa tuwing magkakasalubong kami? Ayaw niya ba ako maging anak? Humugot muna ako na malakas na loob sa pagpapakawala ko na malalim na buntong hininga bago ko kinuwento kay Ava ang lahat. Hindi ko lang alam Ava kung maintindihan mo na ang lahat sa edad mo yan. Sinilip ko muna ang kambal at pasasalamat ko dahil nakatulog ang mga to sa kanilang car seat sa pagod na din siguro sa paglalaro. Sa totoo lang yan, si Matthew ang fiancé ko, meaning siya dapat ang mapapangasawa ko. Kaya lang may nangyari na hindi inaasahan at yun nabuo ka. Nagkaroon ng isang Ava ang Mami Nicole mo at Daddy Matthew mo. Kaya hindi ko na pwedeng balikan ng Daddy Matthew mo noon pa man. Kasi anak, ang boys kapag nakagawa na sila ng panloloko sa'yo, hindi na yung magbabago. Hanggang huli uulit-ulitin nila yan. Pagpapaliwanag ko kay Ava na nasa passenger seat sa akin tabi.
Ibig po palang sabihin, ako ang reason kaya po hindi kayo nagkatuluyan? Kaya pala lagi ko naririnig yung sinasabi niya salot daw ako? What's the meaning of salot, Mami? Nagtatakang tanong ni Ava. Sinabi niya yan sa'yo? Opo, Mami. Ang siraulong yon? Nagpipigil sa inis kong sabi. Huwag ka makikinig sa kanya and put this on your mind, Ava. Kahit kailan, wala ka naging kasalanan sa amin. Hindi mo pagkakamali ang mga nagawa ng magulang mo. Tandaan mo, baby. Blessing ka sa buhay namin ni Daddy Jacob mo. Paninigurado ko sa kanya. Tumango ito, pero nakita kong nangingilid ang luha sa mga mata niya. O siya, change topic na lang. Kamusta naman ang school mo? Nag-e-enjoy ka ba? Minsan invite mo mga friends mo sa bahay para matulungan kita. Sabi ko pa sa kanya. Biglang sumigla naman ang mukha nito at nagkwento sa makaganapan sa kanyang school. Nabanggit niya na may crush ang classmate niya. Hindi ko siya pinapagalitan sa kahit anong kwento niya sa akin. Gusto ko maging open siya, saka ko siya bibigyan ng advice kapag tapos na kaming makipagbiroan sa dalawa. Nicole POV. Mainit na naman atang ulo mo, sweetheart. Pagbati sa akin ni Tanda nang ihagis kong aking cellphone. Visit? Tutulungan mo ba ako sa binabala ko? Hindi ako makakapayag, Chu, na hanggang mamuhay na masaya malaya si Kim. Samantalang ako, bigay luho nga. Nakukuha ko nga ang lahat ng gusto ko, pero nakatago pa rin ako dito sa bahay. Ano? Tutulong ka ba? Halos lumawa ang mata ko sa sobrang galit na makita kong eksenang pagluhod ni Matthew sa harapan ni Kim. Bakit ba? Ano nangyari? Tanong sa akin ni Chu. Ang tinatanong ko, kung tutulong ka, hindi kung ano bang tinatanong mo sa akin. Ikaw na bahala sa lahat. Sa'yo ang pera, ako ang bahala kay Kim. Matapang kong sabi sa kanya. O sige Nicole, isama mo sila David. Mag-iingat kayo sa lakad nyo. Sagot niya sa akin. Tinawag ko ng mga tauhan nito na sasama sa akin. Sinabi ko sa mga tauhan ni Chu ang aking plano. Tuwang-tuwa ang mga to dahil magiging instant millionaire sila at ako naman ay makakaganti na sa lahat ng pasakit sa akin ni Kim. 2 sasakyan ng aming bitbit. Nabalitaan ko ngayong araw ay mag-isa lamang tong si Kim sa kanilang bahay. Kasama niya lang ang kanyang mga kasambahay. Dahil hiniram na kanyang mga biyanan ang mga bata. Perfect timing to para sa aming gagawin. 3 beses muna naming nirondahan ang kanyang bahay. Pumeso na kami na masiguro naming wala na mga bodyguard nito. Marahil ikumakain yung mga to. O di kaya'y pinaalis muna niya. Sige, pasukin niyo na. Naglagay ng takip sa mga mata mga tauhan kagaya ng aming napag-usapan ay lahat ng manlalaban ay babarilin nila. No mercy, kikitilin nila ang buhay ng mga to. Kim POV. Habang nagtitingin-tingin ako ng aking mga gamit na nais ko sanang ipamigay sa charity namin, ay nakarinig ako ng sigawan at malalakas sa putok ng baril mula sa ibaba. Narinig ko pang pagmamakaawa ni Manang, kahit na matanda na to, ay hindi nila pinalampas. Narinig ko ang malakas na pagtatawanan ng mga to, matapos ang isang malakas sa putok ng armas na nagpatahimik kay Manang. Dahan-dahan akong nagtungo sa aming pintuan at kinandado ang aking silid, at saka ko maingat na naglakad patungo sa aking closet. Nanginginig ang aking buong katawan. Agad kong denial ang numero ni Jacob. Love, what should I do? May mga pumasok na mga armadong lalaki dito sa bahay. Natatakot ako, Jacob. Hindi ko alam pero parang wala na ata lahat na kasama natin sa bahay. Please call for help. For help, love. Sabi ko sa kanya. Narinig kong kinausap na niya ang taga-Interpol at mga NBI. Tahimik at halos bumubulong kong sabi sa kanya. Matapos ang kanyang mga tinawagan, ay pinakalma naman niya ako. Tinuruan niya ako sa aking mga gagawin sakaling makapasok ang mga to. Alam ko, nakakatakot ang sitwasyon. Pero love, makinig ka sa akin. Gusto kong sundin mo mga sasabihin nila sa'yo in case makita ka nila. Huwag ka man lalaban sa kanila, love. Sumama ka sa kanila. At kung sakali mang hindi ka nila makita, huwag ka munang lalabas ka agad.
Palipasin mo munang ilang minuto bago ka lumabas. Hindi pa man natatapos si Jacob sa kanyang mga sinasabi, ay naririnig ko na ang pilit na pagbubukas sa aming pintuan. Love, nandito na sila. Mahina akong bulong. Ibaba mo muna yung cellphone. Ako nang bahala mag-track sa'yo. Mahanap ka namin. Swear to God. Pangako yan, love. Parating na din ng mga NBI, baka maabutan ka pa nila. Kung hindi man, sisiguraduhin ko maliligtas ka namin ng buhay na buhay. Sige na, love. Basta huwag ka man lalaban sa kanila, ha? Ibaba mo sa gilid ang cellphone mo. Huwag mong papatayin para makuha ng lead ang pulis tungkol sa nangyari sa'yo. Pinahanda ko na ang plane natin, pabalik na ako ng Pinas. Mahal na mahal kita, love. Bili ni Jacob sa akin. Okay, love. Mahal na mahal din kita. Mga huling salitang aking nabitawan. Biglang nakapasok na mga tao sa aming silid. Mabilis nila akong nakita sa tokador. Sinunod ko si Jacob sa kanyang bilang sa akin. Hinayaan ko lang din na nakabukas ang cellphone sa akin tabi na tinakpan ko ng damit para hindi makita ng mga lalaking to. Isang malakas sa sigaw ko na lang ang umeko sa aking tawag. Jacob POV. Napahampas ako sa aking kinauupuan. Halos paliparin ko ang aking sasakyan patungo sa airport. Hindi ako makapaniwala ngayong araw pa nangyari ang mga bagay na to kung kailan wala ako sa tabi ni Kim. Habang nasa daan, ay tinawagan ko si Mami Samantha para ipaalam ang nangyari. Gayon din kay Mami Aurora. Mami, wag niyo munang ibabalik sa bahay yung mga bata. Pabalik na ako sa Pinas ngayon. On the way na ako sa airport. Sabi ko kay Mami. Jacob, bakit? Ano nangyayari? Natatakot naman ako sa tabas ng salita mo. May nangyari bang hindi maganda? Nag-aalalang tanong ni Mami. Wag niyo munang sasabihin sa mga bata, Mami. Si Kim dinukot sa bahay ng mga armadong kalalakihan. Hindi ko pa alam kung ano nangyari sa mga kasambahay namin. Pero ayon kay Kim, may mga putok na baril siyang narinig. Kayo na lang bahalang gumawa ng dahilan sa mga bata kung sakali magtanong sila kung bakit hindi pa sila maaaring umuwi sa bahay. Ayoko matroma sila kung makikita nilang eksena sa bahay. Sabi ko pa kay Mami. Sige anak, mag-iingat ka. Ay Diyos ko, ano ba naman nangyayaring to? Umiiyak na sabi ni Mami. Pinilit ko magpakatatag at maging matapang habang kausap ko sila Mami. Hindi ko maaaring makitaan ang mga to ng panghihina ng loob. Mabuti na lamang at ang biyahe ko ngayon ay nasa Thailand na ako para mga items na chinecheck ko na ipapadala sa Poland warehouse. Kaya naman makalipas lang ilang oras ay nakabalik na ako kaagad sa Pilipinas. I need to report. Matapang na sabi ko na makababa ko ng eroplano. Sinalubong ako nila detective sa airport para lang dahil din sabilin ko sa kanila. I'm so sorry Jacob for what happened. Kinakastigo na ng aming departamento mga tauhan naming nagpabaya sa kanilang mga sinumpaang tungkulin. Hindi pa to natatapos sa kanyang sinasabi ay pinutol ko na to. Cut the bullshit. Wala na akong pakaalam sa ngayon kung paano sila nalusutan ng mga armadong lalaking yon. Ang gusto kong malaman, kung natukoy na ba ng kinaroroonan ni Kim ngayon? Wala akong pakaalam, kahit itaktak niyo ang buong Pilipinas, basta makita niyo lang si Kim. Dahil kung hindi, babalikan ko kayong lahat. Matapang niya pagbabanta ko sa mga ito. Hindi ako nagbabayad ng mahal para sa seguridad ng aking pamilya kung ganito lang mangyayari. Nakayuko na mga to sa takot sa akin. Matalim kong tiningnan ang kanilang mga mata. Nanlilisik to at sobrang galit. Hindi ko alam kung ayos ang ba si Kim ngayon. Kanina pa malakas ang pagkabog ng aking dibdib. Natatakot man, ay sumagot pa rin si detective sa akin. Sa ngayon, ay kapitan ng interrogation team ang isa sa mga tauhan ni Mr. Chu na ginamit ni Nicole para sa paghihiganti niya sa asawa mo. Pinipigan na to ng aming mga tauhan para ikanta na niyang lokasyon ng posibleng pinagdalhan kay Kim. Sagot ni detective sa akin na nagkakandautal-utal pa. Tumatawag na din sila daddy para makibalita. Naabisuhan ko na kasi sila na nakalapag na ako sa airport. Jacob, kailangan mong bumalik sa bahay mo para hintayin ang tawag ng mga to. Kakapasok lang ng impormasyon. Nais daw ng mga tong humingi ng ransom money sa'yo kapalit ng asawa mo. Sabi pa ni detective.
Umuwi na kami diretso sa bahay. Dumating na din sila Daddy Benjamin at Daddy Alfred sa bahay. Kasama ko ang mga to at matyaga naming hinintay ang tawag ng mga to. Kim POV. Gaya ng bilin ng aking asawa, hindi ako nanlaban at kusa na akong sumama sa mga lalaking pumasok sa aming bahay. Sumigaw ako para hindi matuon ang kanilang paningin sa cellphone na tinago ko sa tabi ng closet. Umaasa ako makikita ko pang muli ang aking mang-ama. Umiiyak na lang ako at nagdadasal. Kailangan kong tatagan ang aking kalooban. Nakikiramdam ako sa mga taong kasama ko sa loob ng sasakyan. Kusan ako sinakay ng mga dumukot sa akin. Hindi ko makita ang kanilang mga mukha, pero rinig na rinig kong kanilang pag-uusap. Tamang aking hinala, si Nicole ang may kagagawa ng lahat ng to. Naramdaman ko nang huminto na ang aming sinasakyang van. Dalian mo! Hinila ko ng dalawang lalaki. Lilingaling ang aking ulo. Pilit na kinakabisado ang aking dinadaanan. Pinaupo na ako ng mga to sa isang upuan. Nararamdaman ko ang pag-ugoy ng aking kinatatayuan, kaya nasisiguro kong nasa isang bangka kami o yate. Biglang tinanggal namang ito ang aking piring. Hi sister, namiss mo ba ako? Tagal mo akong pinahanap pero ang tanga mo maghanap, kaya ikaw na lang kinuha ko. Tila baliw na tong si Nicole habang kapit-nyabit niya ang isang armas sa tinutok niya sa aking ulo. Alam mo, hindi ko maintindihan. Bakit hanggang ngayon ikaw pa rin ang dahilan? Dapat ay masayang pagmamahalan namin ni Matthew. Ano ba Nicole? Wake up! Wala akong pakaalam kay Matthew. Iyong-iyo siya. Masaya ako sa pamilya ko. Pasigaw kong sagot sa kanya. Hindi ako makapagpigil sa paulit-ulit niyang sinasabi, kaya sumasagot na ako. Mahigpit niyang pinisil ang aking pisngi. Visit? Hindi mo ba alam na nakita ko si Matthew? Na nagmamakaawa sa'yo? At saka isa ba yan? Bakit lahat ng magaganda nangyayari pumapabor sa'yo? Bakit ako? Lahat na lang ng bagay na kailangan ko pang paghirapan bago ko makamit. Iyak tawa na sabi ni Nicole. Hindi ko maintindihan, pero panay ang hit-hit nito sa kanyang marijuana. Hindi mo alam kung gaano kasakit ang mapariwara ang buhay ko at mawala ang lahat ng taong mahal ko. Wala kang alam, Kim. Pabalik-balik pong naglakad sa aking harapan, umiiyak at biglang tumatawa. Pagmamahal? Kailan mo pa natutunan salit ng pagmamahal? Pinabayaan mo si Ava sa loob ng kasa. Hinayaan mong batang masaksihan ng buhay na hindi naman dapat niya kinasadlakan. Hanggang ngayon, dala pa rin ng bata sa kanyang isip ang traumang ginawa ng taong pinag-iwanan mo. Halos umeko ang sampal na binigay niya sa akin. Tinanggap ko yon at matapang ko siyang hinarap. Bakit, Nicole? Masakit ba na kami ang piniling samahan ni Ava? Na kahit sarili mong anak iniwan ka? Hindi ko mapigilan ng aking sarili dahil sa dami ng atrasong ginawa ni Nicole sa akin. Malakas sa sampal muli ang pinakawala ni Nicole sa akin. Hindi ako makaganti dahil bukod sa nakatali ang aking kamay, ay kasama din ito ang mga tauhan na kanyang sugar daddy. Tumigil ka! Mga agaw ka, Kim! Lahat na lang gusto mong agawin sa akin! Muli itong humit-hit ng kanyang sigarilyong marijuana. Kilala ko si Nicole at alam ko kung paano ito galitin. Nasisirang diskarte niya kapag naiinis to. Natatananta na si Nicole, hindi na niya alam ang susunod niyang gagawin. Dumating ang isang matandang lalaki. Ito na sigurong sinasabi nilang protector nitong si Nicole. Sweetheart, natataranta ka na naman. Hindi ka pa ba nakakapagturok ng vitamins mo? Napasimangot ako sa sinabi ng matandang to. Huwag mong sabihin gumagamit na din to na pinagbabawal na gamot. Lumapit ang tauhan ni Mr. Chu at tinuturokan nito si Nicole na nagpakalma sa kanya.